Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil precious ang tingin niya sa atin. Very loving siya, caring, compassionate, and awesome and amazing si Jesus Christ. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa kanyang enduring love. Tested na ng panahon yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, tsaka ni Jesus Christ. So last time, binasa natin is Mark chapter 9. So, itong Mark chapter 9, dito yung nag-transfigure si Jesus Christ. Ang kasama niya, nag-transfigure siya, yung kanyang tatlong apostle na si Peter, James, at John. Kaya nga sinabi ni Jesus na 6 days prior to his transfiguration, binanggit niya na ilan sa kanila ang hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila na-experience o nakikita ang kingdom of God. Ganun nga ang na-experience ni Peter, James, and John. Nakita nila yung kaningningan ni Jesus Christ. At narinig nila yung boses ni Almighty Father. So, hindi nila ito pinagsabi sa kahit sino man. So, silang tatlo lang ang nakakaalam at kasama si Jesus. At kaya naisulat ito, nalaman natin dahil Jesus rose after 3 days. Doon lang isinabi ng mga tatlong disciples sa kanilang mga kasama. Basa rin natin dito na si Jesus Christ nagpapagaling ng mga may sakit. So yung mga sakit natin, hindi naman talaga tayo dapat magkakasakit. Nagkakasakit tayo dahil sa kasalanan natin. Yung mga kasalanan natin na namana natin. Kaya di ba may mga sakit tayong namamana? Kung ano yung sakit na magulang natin, ganun din ang nagiging sakit natin. So, yung root cause nun is kasalanan. Dahil we were created by God na perfect tayo. At dahil nagkasala tayo, namamatay na tayo. Nagkakasakit na tayo. Kaya itong batang ito na lalaki na nagkukumbulsyon, bumubula yung bibig. Kaya sinasabing possessed by an impure spirit. Kasi nga, yung kasalanan, impure yun. Impure spirit yun. Yung kasalanan na nananahan sa atin. Kaya kailangan ma-deliver tayo. Gumaling tayo. Spiritually. Kasi yung physical body natin, talaga magde-deteriorate na. No? Dahil nga sa kasalanan. At dito rin nakalagay na predict ni Jesus Christ yung kanyang death on the cross ng pangalawang pagkakataon. Tinuturuan niya yung kanyang mga disciples. Inihahanda niya ang kanyang mga disciples sa kanyang pag-alis. Gusto niya matuto ang mga disciples bago man lang siya umalis. At bumalik kay Almighty Father. Gusto niya personally na maturuan yung 12 disciples niya. At tinuruan din tayo dito ni Jesus na maging mapagkumbaba. Na kung sino man ang gusto nating maging great, dapat mag-serve tayo sa kapwa-tao natin.
maraming paraan para mag-serve, no? At gusto ni Jesus Christ na lahat tayo ng mga Christians or followers niya ay magkakasama, hindi tayo nag-aaway-away, hindi tayo nagkakaroon ng buklod-buklod. Hindi, magtatayo ako ng sarili kong kongregasyon. Hindi ganon. Nagkaroon lang kayo ng rift sa inyong congregation, magtatayo ka na agad ng sarili mo o lilipat ka sa iba. Ngayon, parang, kasi ganun yung mga congregation ngayon, no? Pag magkaiba ang pangalan ng congregation mo sa congregation ng iba, parang may animosity. Saan ka, di ba? O saan ka umaten? O dito ako umaten. Dito ako umaten, mas maganda dito. Ayaw ni Jesus ng gano'n. Gusto ni Jesus, magkakasama tayo, hindi tayo sisiraan. Dahil pare-pareho tayo mga anak niya. Ako hindi ako natatayo ng bagong reliyon, denominasyon. Wala akong ginagawa, binabasa ko kayo ng Bible. Wala akong planong hindi ko gusto yon. Umattend kayo sa congregation ninyo, sa group of people, ang tawag doon ay church, yung na followers ni Christ. Church ang tawag doon, hindi yung building ang church, no? Kasi yung building yun, establishment yun. Pero yung church, ang tao, ang church, yun ang importante. Yun ang priority. Hindi yung building. Ang priority, yung tao, tulungan ang tao. Mahalin ang mga tao. Yun ang priority. Kasi, example lang, no? Yung sa, dito si Paul, nagagather yung mga tao sa bahay ng isang member. Okay? May isang member, malaki yung bahay niya, pwede dun mag-gather ang mga tao. Hindi tayo inuutusan na gumawa tayo ng building, kundi dun sa bahay mismo ng brother or sister natin, pwede tayo dun mag-sama-sama. Kasi minsan pag gagawa kayo ng building ninyo, gusto niyo may sarili kayong building, kanino ngayon nakapangalan yung building na yon? Tapos hingi kayo ng tithes, hindi naman kayo Levites, no? So, walang hingian ng tithes, no? Kasi Levites ang mga kailangan ng tithes. Yung mga Levites, wala silang lupain. So, kung kayo may leader nyo may-ari ng building, ng lupa na yon, o bakit nang hingi ng tithes? Yung mga Levites, wala silang lupa. No? Naintindihan natin. Walang inheritance ng lupa ang mga Levites. Wala tinuro si Jesus Christ na tithes. Meron tulungan, okay? Or offering, no? Nakikita naman natin, di ba? Offering. Pero yung ibibigay mo 10%, walang sinasabi si Jesus ng ganun. Hindi nga importante kay Jesus yung 10%. Ang mas importante sa kanya ay ang gawin ang kung ano ang tama. Binanggit ni Jesus yun, di ba? O, sabi niya sa mga Pharisees, humihingi nga kayo ng tithes pero hindi nyo naman ginagawa yung tama. Bakit hindi nyo gawin yung tama nang hindi nyo nakakalimutan yung gawin yung tama? Ginagawa nga ninyo na magbigay ka ng tithes pero nakakalimutan yung gawin yung tama. Ano ba yung tama? Yung pagiging righteous. Nakakalimutan ninyo. Bigay lang kayo ng bigay. Hindi importante kay Jesus yun. Ang importante kay Jesus yung puso natin. At saka wag na kayo magdagdag pa ng maraming mga magtayo pa ng madaming mga sekta. Ang dami na eh. Hindi mo pwede magsama-sama na lang. Kaya nga sabi ni Jesus, gusto niya maging iisa tayo.
Okay? Kaisa tayo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Iisa. Hindi tayo magbubuklod-buklod. At kung sino man ang magiging cause ng kasalanan, mas mabuti pang yung tao na maglagay na lang ng semento or millstone sa leeg at tumalon sa dagat. Kasi pag naisip mo na ikaw ang naging cause ng kasalanan ng tao, mapatahimik ka ba? Magigilty ka. Pag nalaman mo yung totoo, yung tama, na mali ang ginawa mo sa kapwa-tao mo, ano nangyayari sa tao? Di ba parang, nang nagawa ko ba yun? Napakasama akong tao. Kaya lagi tayong hihingi ng tawad kay Almighty Father. Kahit nakahingi tayo ng tawad kay Almighty Father, na pag naalala natin yung kasalanan natin, nabibreak pa rin yung heart natin. Na nagawa ko yun, Lord. Sorry, Lord. Kasi lagi nasa isip natin yun eh. Yung nagawa natin na nakasakit tayo ng tao. Kaya iwasan natin makasakit ng tao. Huwag tayo maging cause na magkasala ang tao. Dahil tayo ang salt of the earth. Tayo ang nagniningning na light of the world, salt of the earth. Dito tayo no sa Mark chapter 10. Alam niyo naman 'di ba na sa Matthew, sa Luke, no, nababanggit na rin ito, nasabi na natin. Pero babasahin pa rin natin. Kasi lahat ng chapters ng Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, binabasa natin kahit na meron sa ibang mga book. Kagaya nitong tungkol sa pag-aasawa. Nandito sa Matthew, no? Pero nandito rin sa Mark. So, basahin natin. Kahit magkapareho, may konting pagkakaiba. Yung nasa Matthew, at nasa Mark, at nasa Luke, at nasa John. Hindi ko alam kung nabanggit ito sa John, pero sa Matthew, at saka sa Luke nabanggit. So, basahin natin. Mark chapter 10. Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again, crowds of people came to him, and as was his custom, he taught them. So, laging tinuturuan ni Jesus Christ yung mga tao. Pag nakakasama niya, hindi siya tumitigil ang trabaho, si Jesus Christ. Hindi siya nagpapakabosing. O di, kayo muna magtrabaho dyan, magpapahinga muna ako. Hindi tumitigil si Jesus Christ ng kakalakad. Aalis sa isang lugar, pupunta sa isang lugar, tapos magpapagaling ng mga tao, mag-share ng God's words, tapos mananalangin siya, tapos yung mga disciples naman niya, tuturuan niya. Kung pangkaraniwang tao, no? Pagod na pagod. Pero si Jesus, napapagod din siya. Dahil ang time na to, tao siya. Son of man siya. Nung time na to. Kaya lagi siya nagpe-pray. Kailangan niya si Almighty Father. Bibigay ng kalakasan. Kaya tinuturuan din tayo ni Jesus kung ano yung ginawa niya. Yun din ang gagawin natin. So, umalis na si Jesus sa lugar na yon, ano? At nagpunta sa region ng Judea and across the Jordan. So, alam niyo na yung Judea, di ba?
Nasa bandang ibaba yun. Tapos, across the Jordan. So, kung tignan nyo lang sa mapa. So, alam na nyo na yung Jordan, ano? Ang lahi nun ay lahi ni Lot. Mga Ammonites, tsaka Moabites. Na yun ay anak niya sa kanyang dalawang anak na babae dahil nilasing si Lot ng kanyang dalawang anak na babae. So yun yung mga kamag-anak. So magkamag-anak ang Israelites tsaka yung mga Jordanians. Kasi si Abraham tsaka si Lot, uncle ni Lot si Abraham. So, tinuturuan ni Jesus Christ yung mga tao. Madaming mga tao laging sumusunod kay Jesus Christ kasi nagpapagaling si Jesus Christ. And at the same time, pag madaming tao, nandun din ang mga Pharisees. Yung mga tao against kay Jesus. Yung mga nag-spy kay Jesus. Hindi nawawala yun. May mga ganong tao. So, kung noon may ganong tao, ngayon may mga ganong pa rin tao. Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" So, tinitest nila si Jesus Christ. Nasa batas ba na pwedeng hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa? Tanong ng mga Pharisees. What did Moses command you? Tanong ni Jesus. Ano ba ang sabi sa inyo ni Moses? Kasi yung mga command ni Moses galing kay Almighty Father. Yun yung Mosaic Law. They said Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. So makikita rin natin yun saan ba nakalagay sa Leviticus na pinagutos ni Almighty Father na kung may problema, may sexual immorality na nagawa yung babae, pwedeng hiwalayan ng lalaki yung kanyang asawang babae. Verse 5, "It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law." Kaya nagkaroon ng divorce kasi matigas ang ulo ninyo. Yung puso ninyo, calloused. Sabi ni Jesus. But at the beginning of creation, God made them male and female. Pero nung ginawa ang mundo na to, unang-una pa lang, si Almighty Father, yung tatay natin, ginawa babae at lalaki lang. Walang ibang sexual orientation or gender. Babae at lalaki lang. Makikita naman natin physically, di ba? Isang babae lang at isang lalaki. Ngayon, yung ibang nagsasabi na nararamdaman ko, kahit babae ako, nararamdaman ko na lalaki ako. May mga lalaki naman, kahit lalaki ako, nakatawan ko lang ang lalaki, pero ipuso ko, babae. Niloloko tayo ni Satan noon, okay? Si Satan ang nanloloko sa atin noon. Pakiramdam mo lang yon. And yung mga ganon na nakakaawa din, nagkakaroon sila ng gender dysmorphia. Gender dysmorphia ba tawag doon? Na kasi may traumatic experiences sila. Traumatized sila. Nagawa din ng devil. Yung trauma nila, nagawan sila ng kasamaan ng kapareho nilang gender, kaya habang lumalaki sila, akala nila, yun sila. Pero may heal ang tao kung isusuko nila ang buhay nila kay Jesus Christ, magtitiwala kay Jesus Christ. May heal. Walang imposible kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So may mga, nakikita tayo ng mga Christians sa dating meron silang gender identity crisis, na ngayon ay bumalik na sila sa kanilang normal na gender, na kung ano ang binigay sa kanila ni Almighty Father. For this reason, a man will leave his mother and father and be united to his wife. So itong pag-aasawa na to,
No? Ang magiging mag-asawa lang ay ang babae at ang lalaki. No? Hindi pwedeng maging mag-asawa ang parehong lalaki o parehong babae. Dahil hindi yon ang plano ni Almighty Father sa atin. Titwist ni Satan yung isip natin. Ginagamit niya yung lust of the flesh para matwist yung utak natin at yung puso natin na gawin ang mga bagay na ayaw ni Almighty Father. Kaya dito, pag mag-aasawa, ang lalaki, iiwan niya ang kanyang tatay at ang kanyang nanay at magiging isa sa kanyang asawa. So, hindi makakagain ng son. Pag nag-asawa yung anak mo, hindi siya pag nag-asawa yung anak mo na babae, hindi ka makakagain ng son, ha? Or pag nag-asawa yung anak mo na lalaki, hindi ka makakagain ng daughter. Kalokohan yon, hindi yung totoo. Kasi nga, iiwan ka nila eh. Nakalagay dito, iiwan. Gagawa sila ng sarili nilang pamilya. Hindi ka pwedeng makialam. Okay? Walang pakialamanan sa sariling pamilya. Hindi pwedeng makialam ang in-laws. Kaya kung hindi ka pa ready na iwanan mo ang iyong magulang, huwag kang mag-aasawa. Dahil masisira lang ang buhay mo at yung buhay na magiging asawa mo kung isasama mo yung mga magulang mo sa equation ng relasyon mo sa asawa mo. Masisira lang ang buhay ng pamilya mo. Pati ang mga anak mo masisira. Kung hindi ka ready, huwag ka nang mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa, iiwan mo, no? Magkakaroon ka ng sariling desisyon. Magkakaroon ka ng backbone. Ngayon, kung wala kang backbone, o sa magulang mo pa din ikaw, magde-depend, isinasali mo ang magulang mo sa household, yung may say pa rin ang magulang mo sa household nyo, kahit may asawa ka na, masisira ang buhay mo. At ang buhay ng asawa mo at ng anak mo. Kaya dapat, handa ka kung gusto mong mag-asawa, naiiwan mo ang mga magulang mo. At dapat hindi rin nakikialam lalo yung mga kapatid, dahil kapatid mo lang yan. Lalo pa yung mga kapitbahay. Makikinig sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, huwag kang makikinig. Kung gusto mong maging successful yung family life mo. Ang isasama sa family ay si Almighty Father. Ia-anchor natin lahat ng ating decision, kung may family na kayo, kay Almighty Father. Sila ang kasama, si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Hindi kasama ang mga magulang mo at mga kamag-anak mo at kapitbahay mo. Kaya pag nag-asawa ka, nakalagay ito, and the two will become one flesh. Magiging iisa. Iisa ang hangarin, iisa ang goal. Hindi kayo dapat nagka-clash. So they are no longer two but one flesh. So kung isang flesh na lang kayo, hindi na kayo nagka-clash. Lagi kayo nagkakasundo. Lagi kayong magmamahalan. No? Kasi pag nagka-clash kayo, hindi kayo iisa. Kung mag-aasawa ka, magulo ang buhay mo. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kung anong pinagbuklod ni Almighty Father, walang makakapaghiwalay na tao. Let no man put asunder. Dito sa Aramaic version, tingnan ko, no? Therefore, the thing which Allah has joined, a Barnasha may not farish. So, ibig sabihin, therefore, the thing which God has joined, Son of Man may not separate. Okay? Hindi pwedeng paghiwalayin ng ng tao ang pinagsama ng Diyos, pinagbuklod ng Diyos. Let no man. Kung no man, tao, hindi pwedeng paghiwalayin. Pero si Almighty Father, gagawa siya ng paraan. Dahil powerful si Almighty Father, kaya niya ang lahat.
Kaya niya mapaghiwalay ang dalawang tao. Kung nakikita ni Almighty Father na nasisira ang buhay ng kanyang anak, isi-save niya ang kanyang anak kahit na mahiwalay. Isi-save niya ang anak niya dahil importante sa kanya, kay Almighty Father, yung mga tao na nagtitiwala sa kanya, na tumatawag sa kanya, tutulungan ni Almighty Father. So kung meron kayong pamilya na sira, huwag kayong mag-aalala. Si Almighty Father ang mag-iingat. Hindi tayo i-fail ni Almighty Father. Ni Jesus Christ, He'll never fail us. Dito sa verse 10, ano? When they were in the house again, so hindi binabanggit kung kaninong bahay ito, no? The disciples asked Jesus about this. Tungkol sa pag-asawa. He answered, anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery. Sabi ni Jesus. Pero nababasa natin sa Matthew chapter 19 verse 9, I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman, commits adultery. Okay, so pwede ang divorce. Pero kung nag-divorce ka, huwag ka nang mag-asawa dahil una pa lang na fail na yung marriage, mag-asawa ka pa ba? Makikita mo sa iba, no? Nag-una nag-asawa siya, pangalawa nag-asawa, pangatlo nag-asawa, pangapat nag-asawa, panglima nakakapito na. Sobra ng dami, hindi ba mo natututo? So ang walang divorce lang sa bansa ng buong mundo ay Philippines. At ang Vatican City. So ang Vatican City, ang population niya ay 1,000 lang. At kung gusto nilang mag-divorce, 1,000 lang sila gusto nilang mag-divorce, pupunta sila ng Italy. May divorce sa Italy. Pero yung Vatican mismo wala. At ang Philippines walang divorce. The only country that doesn't allow divorce in the whole world, because they take pride, the Philippines take pride in being the only Christian nation in Asia. Gusto nila yung title na yon. Gusto ng Philippines yung title na yon, kaya ayaw nila ng divorce. Pero kung makikita mo, yung mga politicians, ang dami nilang mga kabit, no? Kumakabit-kabit sila sa sobrang dami nilang pera. Kahit nagsasabi sila na payag sila ng divorce, hindi nila ipapasa yon kasi nga, mahati ang pera nila, ididemanda sila ng kanilang mga asawa. Ngayon, dahil selfish yung mga lalaki, na mga politicians, pag nahati yung kanilang pera, o tapos meron sila mga kabit-kabit na mga bata, no? Kasi yung kabit nila mga bata, pinapalit-palitan nila yun eh. Dinadagdagan nila, pinapalitan nila. Gusto nila ngayon na may mag-alaga sa kanila pagtanda nila. Inaano nila yon. Inire-reserve nila yung pag-aalaga na pag matanda na sila dun sa kanilang original wife. Unfair, di ba? Inire-reserve yun. Pero kung gusto nila ng lust of the flesh, nagkukuha sila ng bata. Kaya hindi nila ipapasa yung batas na divorce sa Philippines dahil selfish ang mga lalaki dito sa Pilipinas, ayaw nilang mahati ang kanilang pera. At kung may magpa-file man ng divorce, mahirap makapasok dahil pare-pareho sila ng gawain eh. Pare-pareho ng gawain ng mga politicians. Lahat sila may kabit. Kasi sa sobrang dami ng pera ng mga politicians, pwede silang magdami ng asawa, ng concubine, or ng mga kabit.
Nakakalungkot, di ba? Ganun ang tao. Pero sa ibang bansa, binibigyan nila ng may hati, no? Nahati yung ari-arian ng mga mag-asawa yung sa divorce sa ibang bansa. Ayaw ng mga politician na mahati yung kanilang mga pera. Kaya hindi nila ipapasa ang divorce. Unless kung babae ang magpasa, pero may hirapan pa rin dahil karamihan ng mga politicians ay mga lalaki. At saka, dinidiktahan din sila ng kung sino man ang namumuno na religion sa country na Philippines. Dinidiktahan sila. O sige, hindi ka na magiging ano. Hindi ka na ipagdadasal pag pinasa mo yung divorce. O takot. No? So, mas gusto na lang ng mga tao na magkabit-kabit na. Lahat na lang, kahit na yung kapitbahay mo, kakabit yung kapitbahay, gano'n. Gano'n na lang lagi. Tapos, meron yung annulment. Pero yung annulment, para lang sa mga mayayaman, yung kayang magbayad ng 300,000, 400,000. Tapos, mag-aantay ka ng mga 5 years, 4 years para mag-grant yung annulment mo. Mahal pang mayaman. So, yung mga mahirap na mga tao, hindi nila ma-afford yun. Yung mga nasa middle class, hindi nila ma-afford yun. Upper middle class, hindi nila ma-afford yun. At yun tayo sa, verse 13. People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. So, yung mga tao, dinadala nila yung kanilang mga anak kay Jesus para ma-bless ni Jesus yung mga bata. No? Natutuwa si Jesus sa mga bata. Mahal ni Jesus ang mga bata. Kaya kung may mga anak kayo, turuan nyo sila na manalangin, mag-pray kay Jesus. When Jesus saw this, he was indignant. Kasi, pinapaalis ng kanyang mga disciples ang mga bata na lumalapit sa kanya. Ayaw ni Jesus yung gusto ni Jesus yung mga bata na lumapit sa kanya. Gusto ni Jesus i-bless yung mga bata. Sabi ni Jesus, let the little children come to me and do not hinder them. Hayaan yung lumapit sa akin ang mga bata at huwag nyo silang pipigilan. For the kingdom of God belongs to such as these. Yung kaharian ni Almighty Father ay belong for people who are like little children. Ano ba ang katangian ng mga little children? Di ba yung mga little children? Courageous sila, honest sila, curious sila, optimist sila, compassionate yung mga bata. Pasyensyoso yung mga bata, di ba? Pag sinabi mo sa mga bata, intay ka lang dyan, nag-aantay yung mga bata. Yung mga bata, may respeto, may integridad, kind, yung mga bata, di ba yung mga bata, maawain sila mismo, they help each other, loving ang mga bata, at marunong mag-adapt, no? Adaptability, creative, emphatic, honest, forgiving ang mga bata, di ba? Pag may mga kaaway ka na bata, sorry na, o sige, sorry na, bati na tayo, ha? O, gano'n yung mga bata, di ba? Humble ang mga bata, no? Sensitive, confident, resilient. May mga bata na kahit bata pa lang, responsible na sila. At sincere ang mga bata sa pakikipagkaibigan, no? At nakukontento ang mga bata kung anong ibigay sa kanila. Ganun ang gusto ni Almighty Father sa atin, tsaka ni Jesus Christ, na para tayo maging mga bata ang ugali. Hindi yung childish, no? Childlike. Iba yung childish.
Pag childish, it connotes negativity. Pag childlike, yung ugaling bata na positive. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Sinasabi ko sa inyo na kung hindi nyo tatanggapin ang kingdom of God gaya ng mga maliliit na bata, hindi nyo mapapasok ang kingdom of God. Kaya dapat maging childlike tayo. Tanggapin natin ang kingdom of God like children. With truthfulness, with honesty, with respect, with faithfulness, persistency, contentment, and humbleness. And he took the children in his arms, placed his hands on them, and blessed them. So Jesus' hands was laid on the children. So naglaying of hands si Jesus Christ sa arms ng mga children. Hinawakan niya sa arms, tapos pinag-pray niya. Binuhat niya yung mga children. He took it in his arms. Binuhat niya. Tapos nilay niya ng hands. At blines niya. Kahit, siyempre nung time na yon mga bata, amoy araw na to mga batang to Hindi natin alam kung malinis yung mga bata na yun, pero kahit gaano man kadumi yung mga bata na yun, kahit anong amoy, or kahit may mga sipon-sipon na, tanggap ni Jesus yun. Verse 17, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Merong isang lalaki na tumakbo kay Jesus at lumuhod sa kanya. Good teacher, ano bang kailangan ko yung gawin para magkaroon ako ng eternal life, makuha ko ang aking inheritance in heaven? Ang sagot ni Jesus, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Bakit mo ako tinatawag na good? Wag mo akong tatawagin na good kasi walang good. No one is good except God alone. So, ang good lang si Almighty Father, sabi ni Jesus Christ. Kaya yung mga leader ninyo na tinatawag ng Your Excellency, Your Highness, Your Most Reverend, mga ganon. Kaya, ano ba't tinatawag nyo ng ganon? Bakit yung tinatawag ng ganon? Hindi pwedeng simple lang ang tawag. Gusto nyo talagang tawaging Reverend, highly favored. Hindi ganon. Dahil ang good lang ay si Almighty Father. Hindi nyo pwedeng tawagan ng simple lang ang inyong mga leader. Kailangan nyo panlagyan ng doctor. Wala. Hindi kailangan. Si Jesus, ang pangalan lang niya, Jesus, Rabbi, Teacher lang. Nilalagyan nyo ng title para umangat, no? Oy, may titulo to, dapat nating paniwalaan to, may titulo to, may doctor to, tapos ang haba ng pangalan niya, after ng name niya, manahabang pangalan. Dapat natin siyang pagtiwalaan dahil ang haba ng name niya, ng mga nakadugtong ng mga ABC, MBA, PhD, ganon. Si Jesus Christ, hindi ganon. Servant nga, diba? Mapagkumbaba, humble. Yun ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ. You know the commandments, sabi niya dun sa lalaki na humabol sa kanya at lumuhod. You shall not murder, wag kang papatay. Yung pagpapatay, hindi lang naman yon yung pagpatay mo ng
physical death, no? Kundi siniraan mo yung tao, pinatay mo na siya sa pamamagitan ng paninira mo. You shall not commit adultery sa tingin mo lang, hindi lang sa adultery na in the act, kundi tumingin ka lang, adultery na yon. You shall not steal, yung mga ninanakaw mo, hindi lang yung mga physical things ang nananakaw mo, kundi mga ideas. Okay? Pwedeng manakaw yon. Intellectual properties yon, no? Yung mga copyright infringement. You should not give false testimony. Huwag kang magbibigay ng testimony na mali o para sa ikapapahamak ng tao kung mali, no? Dapat lagi tayong truthful sa tao. We shall not defraud. Honor your father and mother. Na nakalagay sa Exodus chapter 20 verse 12 up to 16, Deuteronomy chapter 5 verses 16 up to 20. So, lahat ng ito na binanggit ni Jesus ay puro pagmamahal sa kapwa-tao. Binanggit ni Jesus. Kung kaya mong mahalin yung kapwa-tao mo, kahit makasalanan, kahit maraming mga imperfections. Ibig sabihin, kaya rin nating mahalin si Almighty Father dahil si Almighty Father, perfect siya. He is good. Ang sabi nung lalaki, "Teacher," he declared, "all this I have kept since I was a boy." Simula pa nung pagkabata, ginagawa ko na po ito, na hindi ako nagpumapatay ng tao, hindi ako nagnanakaw, o hindi ako nagko-commit ng adultery. Bata pa lang ako. Ino-honor ko yung mga magulang ko. Ang reaction ni Jesus, Jesus looked at him and loved him. Tiningnan siya ni Jesus at tingin ng may pagmamahal. Kasi pag sinabi niya to, "Teacher, ginawa ko na to lahat," bata pa lang ako. Mayabang yung bata na to, no? Mayabang yung lalaki na to. Kaya tumingin sa kanya si Jesus at may pagmamahal, may awa na alam niya na hindi totoo, no? Pero, mahal pa rin niya. Mahal pa rin siya ni Jesus. At tinest siya ni Jesus. "One thing you lack," dinagdag ni Jesus. "Isa na lang ang kulang sa'yo." He said, "Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me." Ibig sabihin ito, deny yourself. Take up your cross and follow me. Kaya ibenta mo lahat ng iyong mga ari-arian. Kung anong meron ka, iwan mo lahat. Ibigay mo sa mga mahihirap. Para magkaroon ka ng kayamanan sa heaven. Mag-invest ka sa heaven. Tapos, pupunta ka sa akin at sundan mo ko. Tinest siya ni Jesus kung talagang totoo na minamahal niya yung kanyang mga kapwa-tao. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Ibig sabihin, hindi talaga niya mahal ang kanyang kapwa-tao. Mas mahal niya, mas importante sa kanya ang kanyang kayamanan. Kaya kita na agad ni Jesus yung pagkatao ng lalaki na to na humabol sa kanya at lumuhod pa. Alam ni Jesus. Walang malilihim kay Jesus. Kung ano man tayo, alam ni Jesus kung anong nasa puso natin. Kung totoo ba ang mga sinasabi natin o hindi. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng magmayabang. "Lord, ginagawa ko lahat, Lord. Lord, mabuti akong tao. Lord, ginagawa ko lahat." Hindi, alam ni Jesus. Kaya tinest niya yung lalaki. Oh. Ito lang ang sinabi niya. Ibigay mo lahat sa mga mayayaman. Huwag yun ang gawin mong priority. Yung kayamanan mo, huwag mong gawin priority yun. Yun ang ibig sabihin dito. Mag-share ka sa kapwa-tao mo. Dahil, di ba sinabi mo na, hindi naman sinabi ni Jesus na, pero sinabi mo na mahal mo yung kapwa-tao mo. Okay?
Kung talagang mahal mo yung kapwa-tao, ibebenta mo yung kayamanan mo, hindi yun ipa-prioritize mo. Ang ipa-prioritize mo ay ang pag-invest in heaven para magkaroon ka ng kayamanan in heaven. At sundan mo ko, pumunta ka sa akin, sundan mo ko. Kaya yung tao na yon, malungkot siya, umalis siya na malungkot kasi napakayaman niya. Kaya tayo, check natin kung ano ang priority natin. Dapat ang priority natin si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Yung investment natin in heaven, to inherit, to get our inheritance. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Mahirap para isang mayaman na makapunta sa kaharian ng Diyos. Kasi pag mayaman ang isang tao, ipaprioritize yung kanyang kayamanan. Ipaprioritize yung kanyang business. Nakikita nyo ba? O hindi nyo nakikita? Yung mga taong mayayaman, nakikita nyo ba? Kung ano yung priority nila? Yung sinasabi nilang Christian sila, followers sila ni Christ, pero makita mo sa kanilang gawa, ano ba ang priority nila? Kaya yung pagiging isang Christian, hindi lang yung lip service. Hindi lang yung pakitang tao, ay ito ang may-ari, siya ay CEO ng malaking kumpanya, pero tinamang nag-share siya ng God's words. Oo, nag-share ka ng God's words, masaya si Almighty Father, pero yung kayamanan mo ba? Ano ang ginagawa mo? Puro pagpapayaman ka na lang ba? O nag-share ka sa mga tao? O nag-share ka sa mga tao? Pero anong man ang share mo? Konti lang, no? Kung ano lang yung sumusobra sa business. Sumusobra lang sa business ko to, ipapamigay ko na to. Si Jesus hindi. Lahat nga share, go sell everything. Lahat nga So this meant, deny yourself, take up your cross and follow me. Yun din ang ibig sabihin nito. Para ma-inherit natin ang kingdom of heaven. Hindi masama ang maging mayaman ng material things. Ang masama, kung ito ba ay ang iyong priority in this world or ang priority mo si Jesus Christ. At saka yung mga mayaman, takot sila, no? Takot silang makisalamuha sa mga mahihirap. Kasi, akala nila, yung mga mahihirap, lagi silang take advantage. Ganon ang mga mayayaman. Kahit na Christian ka, ay baka i-take advantage ako nito, Takot ang mga mayayaman. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Kahit na i-take advantage ka, huwag kang matatakot dahil ang kasama natin si Jesus Christ. Nag-invest tayo in heaven. Kaya mahirap makapasok sa heaven ang mga taong mayayaman. Dahil yung mga taong mayayaman, nagdedepend sila sa kanilang kayamanan. Hindi na sila nagdadasal ng maayos, ng talagang tutukan ng pagdadasal. Okay? Ay, meron na akong ganito, may kotse na ako, lahat nasa akin na. Oh Lord, ano na lang, thank you Lord, bantayan mo ako. Ganun na lang ang pagpe-pray ng mga mayayaman. Kahit Christian sila. Dahil yung puso nila, nasa kanilang kayamanan dito sa mundo. The disciples were amazed at His words. But Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Inulit-ulit ni Jesus. Children. Tinawag niyang children ang kanyang mga disciples. Kasi, ang tingin niya sa kanyang mga disciples, children, parang mga bata. Dahil alam naman natin na si Jesus Christ, yung katawan lang niya ang 30 to 33 years old. Pero, siya mismo, dahil kasama na siya ni Almighty Father, nung create ang mundo na to,
old na siya. Okay? Old na si Jesus Christ. Kahit na old siya, hindi sa heaven, kahit old ka na, hindi magiging old yung itsura mo pag nasa heaven ka. Dito lang tayo sa lupa, nagiging matanda. Tatanda ako. Nabubulok na. Naluluma na ako. How hard it is to enter the kingdom of God. Mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, yung natatandaan ko na naman yung lalaki na Amerikano ba yun? Madali rin makapunta sa langit. Hindi makadaling makapunta. Si Jesus na nga nagsabi eh. Hindi nga hirap sa buhay yung Amerikano na yun eh. Dahil pasalita-salita lang siya. Tapos bibigyan siya syempre ng envelope. Hindi siya hirap sa buhay. Kaya, hindi madali makapunta sa langit. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Mabalis pa na makapasok ang isang kamelyo. Kamelyo ba ang tawag sa camel Tagalog? Na makapasok sa mata or sa butas ng karayom kaysa makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. The disciples were even more amazed and said to each other, who then can be saved? So yung mga disciples nagtataka at nag-a-amaze, sino ngayon na masasave? Dahil ang daming mga mayayaman, ang daming mga tao, mga makasalanan, sino ngayon ang mga masasave? Tatanong sila kay Jesus at sa kanilang kapwa disciples. Narinig ni Jesus yun. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. So may pag-asa tayo. Posible lahat. No? Posible lahat. Kay Jesus, kay Almighty Father. Walang imposible. Kay Jesus, tsaka kay Almighty Father. Kung si Almighty Father ang mag-work sa buhay natin, walang imposible. Verse 28. Then Peter spoke up, we have left everything to follow you. Sabi ni Peter, iniwan na namin ang lahat para sundan ka namin. Sabi ni Peter. So yung trabaho nila bilang fisherman, hindi na yun ang priority nila. Kung ano si Matthew bilang isang tax collector, hindi na yun ang priority niya. Ang priority na niya ay mag-follow kay Jesus. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or fields for me, and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with the persecutions. Kasali ang persecution. And in the age to come, eternal life. So, ang isang Christian, malaki ang inaasahan sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil malaki rin naman ang magiging kapalit, yung inheritance natin in heaven. So, binanggit ang brothers, mothers, sisters, fathers, children, kasi sila ang nag-i-influence sa atin. Malaki influensya sa atin ng ating mga immediate relatives. Tsaka mga close relatives. Marami ang against sa atin para maging follower ni Christ, no? Na maging faithful servants. Marami, hindi kasi lahat ng tao maiintindihan ang pagiging followers of Christ. Dahil lahat ng tao inaanyayahan sa wedding banquet, may mga tao na umaayaw. Ngayon tayo as followers of Christians, as followers of Christ rather, hinihid natin, we heed the calling of our Father and Jesus Christ.
Kaya, yung mga brothers, sisters, mother, father, children, or fields, mga kayamanan, no? Hindi na to ang priority natin. At makakaranas tayo ng persecution, no? Pero makukuha naman natin ang eternal life. Malaki ang hinihingi sa atin. Pero malaki rin naman, mas higit pa. At yun ay ang eternal life na magbibigay sa atin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. But many who are first will be last, and the last first. Merong mga Christians na nauna sila maging Christian, pero humihinto sila sa pagiging follower ni Christ. At meron namang lately lang naging follower ni Christ, pero fervent sila to serve the Almighty Father. At naging faithful sila, at hindi na nila prioritize ang buhay nila on earth, but their priority is now Jesus and the Almighty Father. Kaya sila ngayon ang last, who will be the first. Sa verse 32, no? They were on their way up to Jerusalem. So pupunta sila ng Jerusalem with Jesus leading the way. And the disciples were astonished, while those who followed were afraid. So nang nagpupunta sila ng Jerusalem, nagugulat yung mga disciples, pero yung mga sumusunod sa kanila, takot. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen. We are going up to Jerusalem, he said, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. So, kaya takot yung mga ibang sumusunod kasi nagsasabi si Jesus na si Jesus ay maidi-deliver or ibibigay sa chief priest at saka sa teachers of the law. At yung mga disciples naman ay gulat. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles. So yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, mga Jews sila, di ba? Saka mga scribes, mga Jews sila. They will hand him over to the Gentiles. Sino ba yung mga Gentiles? Yung mga Roman soldiers, si Pontius Pilate, si Herod, si Tiberius. Yung mga leaders na, kasi nga, sakop ng Rome ang Israel nung time na yon. Na binanggit ko na dati, na ang governor ng Jerusalem ay si Pontius Pilate. Tapos malaki ang sakop ni Herod, no? Ang sakop ni Herod, Jerusalem, Archelaus, Basileus, Sebas, Nicopolis, Scythopolis. Malaki, check niyo kaya sa mapa. Caesarea Philippi, Julius, Hippos, Tiberias, Sephors, ano pa ba to? Pati Gaza, no? Sakop, Joppa, Antipatris, Caesarea, Dora. Ay, Dora hindi na sakop. Caesarea lang. Agrippias. So, sakop ni Herod. Malaki ang sakop niya. Yung Tyre and Sidon, hindi nasakop ni Herod yun. Na modern day Lebanon na yun. Kaya si Jesus ay bibigay sa mga Gentiles. Dahil nga yung mga Jews and the mga Pharisees, pagreklamo sila. Yun ang nasa prophecy. Anong gagawin kay Jesus? Sa verse 34, who will mock him? Pagtatawanan siya, aasarin siya. And spit on him, duduraan siya. Masama ang dinuduraan, ano? Sa Old Testament, pag dinuraan ka, idudumi ka. Pero dito, duduraan siya ng mga Roman soldiers. Flog him. Papaluin siya.
sasaktan siya, and kill him. So, 4 na mapangyayari ang gagawin sa kanya. Mock siya, spit siya, flog siya, kill siya. Gitong gagawin kay Jesus ng mga Gentiles. Dahil sa prodding of the Pharisees and of the Jews. 3 days later, he will rise. Pero, pag pinatay siya, after 3 days, mabubuhay muli si Jesus Christ. Siya lang ang nakagawa nito, si Jesus Christ lang, na namatay at nabuhay magmuli after 3 days on his own. Si Lazarus namatay siya, pero si Jesus Christ ang bumuhay sa kanya. Si Jesus Christ, namatay siya, pero after 3 days, mabubuhay siya. Nang bumuhay sa kanya ay yung si Almighty Father and Holy Spirit at si Jesus mismo, dahil ito ang master plan para masave tayo. Siya yung perfect sacrifice for us. Para hindi na tayo mahirapan humanap ng mga hayop, ng mga lambs, ng mga sheep, ng mga cows, pigeons, para patayin. Baka kung ginawa natin, nagkaubusan na. So, once and for all, ginawa na ni Jesus ang lahat. At nung ginawa niya, na ibinigay niya yung kanyang buhay, sakop na ng kahit anong generation. Okay? Isang beses lang ginawa ni Jesus. Pero sakop na lahat ng generation, nag-next generation. Up to now, sakop na. Mapapatawad tayo sa kasalanan natin. Kasi nung kay Almighty Father, eye for an eye, a tooth for a tooth, di ba? So, ganoon nga nangyari kay Jesus. Siya ang pinarusahan. Dahil sa kasalanan natin. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Lagi natin siyang purihin. I-acknowledge natin yung kanyang paghihirap sa cross. At yung paghihirap niya sa pagturo sa atin. Pag-explain sa atin ng kaharian ng Diyos. Tinuruan niya tayo. Na ngayon binabasa natin. Dahil turo niya to. Mapakabait ni Jesus Christ. Wala tayong hahanapin pa. May mga tao na fail nila tayo, nasasaktan nila tayo. Pero si Jesus Christ, tayo ang nanakit kay Jesus Christ. See how loving He is. Tayo pa ang nanakit, tayo pa ang sinave. Wala na tayo makikitang kagaya ni Jesus Christ. Pinadala sa atin ni Almighty Father. Because of His love for us. Yung kanyang kaisa-isang anak na mahal. Mahal na mahal niya. Ibinigay niya para sa atin. At si Jesus lang ang makakapag-pacify sa galit ni Almighty Father. So verse 35, Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. So lumapit ngayon si James at saka si John, na anak ni Zebedee, kay Jesus Christ. Dito sa Matthew, nabasa natin, di ba? Na lumapit si yung mother ni James and John. Dito hindi binanggit yung mother. Ang binanggit lang si James and John. Hindi na binanggit yung mother. Teacher, Rabbi, they said, we want you to do for us whatever we ask. Sana po, bigyan niyo po yung request namin. Pagbigyan niyo po yung request namin, Rabbi.
ito yung after nang nag-transfigure si Jesus, nakita nila si Jesus in his holiness. Nakita nila si Jesus na nagbabright yung kanyang damit, napakalinis yung kanyang damit, pati yung kanyang face, nag-iba, naging maningning. So, na-strengthen ang faith ni Peter, James, and John. Si James and John, gusto talaga na si Jesus Christ. Si Peter, kailangan assist, no? I-assist si Peter. Kaya kailangan isama si Peter. Kasi mahal ni Jesus si Peter. Ayaw niyang mawala kahit isa sa kanyang mga apostles. Kaya, ginaguide niya si Peter. Kung makikita nyo, lagi niyang nababanggit si Peter. Kasi nga, si Peter, may asawa siya, ginaguide niya si Peter. So, ituloy natin sa verse 36. What do you want me to do for you? Anong gusto mo? Anong gusto nyo na gawin ko sa inyo? Sabi ni Jesus. They replied, well, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Pagbigyan nyo kami na yung isa sa aming magkapatid na sa left mo uupo. Tapos yung isa sa right mo uupo in your glory. Pag nasa heaven ka na, gusto namin makatabi ka. Sa verse 38, you don't know what you're asking, sabi ni Jesus. Hindi nyo alam kung ano yung hinihingi. Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? Kaya nyo bang inumin yung cup na iinumin ko or mababaptize ng magiging baptism ko? Na kung ano man ang mangyayari sa akin, we can. Sabi ng magkapatid, kaya namin na i-drink yung cup na i-drink mo, na mababaptize kami, gaya na pagkakabaptize sa'yo, kaya namin. Kasi ang ibig sabihin ng baptism, no, hindi naman to yung sa water lang, kundi it's a dawning of, it's a new chapter in life. No, ibig sabihin ng baptism. Hindi lang ito yung sa tubig, no? O nabaptize sila sa tubig, Christian ka. Hindi lang yun. Yung word of baptism is, it's the dawning of, it's a new era, it's a new chapter sa life ni Jesus. So, sabi ng dalawang magkapatid, kaya namin. Ibig sabihin ng cup na i-drink ni Jesus, yung paghihirap. Kaya nyo ba na maghirap kayo gaya ng mangyayari sa akin? Yung paghihirap ko, ipe-persecute ako, papatayin ako, sasaktan nila ako, kaya nyo ba yun? At yung may experience ko na persecution, kaya nyo ba yun? Na iiwan ako ng mga tao, ibebetray ako ng mga tao, kaya nyo ba yun? So sabi ng magkapatid, we can. Jesus said to them, you will drink the cup I drink. Totoo, no? Na sabi ni Jesus, totoo, na iinumin nyo yung cup na iinumin ko at mababaptize din kayo gaya ng baptism na mangyayari sa akin. Ano to? You will maghihirap din kayo, mapapahirapan din kayo, mapapersecute din kayo, at ibabaptize kayo with the baptism I am baptized with. Ano to? Papatayin din kayo pagpaplanuhan din nila kayo saktan at patayin. Sabi ni Jesus. So, alam ni Jesus na kung ano yung kahihinatnan niya, ganon din ang kahihinatnan ng kanyang mga apostles. Hindi niya itinatago sa kanyang mga apostles. Pero, malakas na ang faith ni James at saka ni John dahil nakita nila si Jesus Christ. They fully trusted Jesus Christ at this time na. Kasi nga nakita nga nila si Jesus Christ in all His amazingness and awesomeness. But to sit at my right hand or left is not for me to grant. Pero kung uupo kayo sa left ko or sa right ko na upuan sa heaven, hindi ako ang makakapag-decide niyan. These places belong to those
for whom they have been prepared. Yung place na yun sa left ko at sa right ko ay para yun sa mga tao o na kung kanina man sila prepare ni Almighty Father. Hindi ako makakapag-decide niyan. Sabi ni Jesus Christ. Pero masaya si Jesus Christ, no? Dahil nagtitiwala sa Kanya ang Kanyang mga apostles like James and John. Masaya si Jesus dito. Alam niya ang puso ni James and John. Pero hindi nga siya makakapag-decide kasi nga yung place na left and right ni Jesus Christ sa upuan in heaven ay si Almighty Father ang nagde-decide nun. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. So nung syempre kausap ni Jesus yung si James and John, they felt indignant yung 10 apostles. Kasama na rin si Matthew, kasama na rin si Peter, si Bartholomew, si Nathaniel, sino pa ba? Si Thomas, si Philip, si Judas, isama na natin. So, they felt indignant. Buwisit sila, nainis sila, nayabangan sila, na-offend sila. Okay? Na-disappoint sila. Kasi nga, gusto ni Jesus, gusto ni James and John na makalamang sa ibang mga apostles kasi gusto nila katabi nila si Jesus. Pero si Jesus, naiintindihan naman niya si James and John kasi nga, may pananampalataya sa kanya si James and John. Pero, pinagsabihan pa rin sila ni Jesus. Si James and John, nakilala niyo si James and John. Si James yung sumulat ng Book of Revelation, at saka sumulat din ng 1 John, 2 John, 3 John, at saka ang Book of John, the Gospel of John. Siya ang nagsulat nun. Ngayon, itong si James naman, no? Alam niyo na, no? Nakwento ko na dati, na itong si James, siya ang unang pinatay among the apostles. So, siya lang din ang among the apostles na naka-record sa Bible na pinatay. Okay? Nakalagay sa Acts chapter 12 verses 1 up to 5. Around that time, King Herod began to use violence towards some members of the church. Nai-insecure na kasi itong si Herod. No? He killed James, the brother of John, with the sword. Pinapatay niya si James gamit ang espada, sword. When he saw that it pleased the Judeans, he proceeded to arrest Peter too. So si Herod to, si Herod the Tetrarch or Herod Antipas. Di ba sabi ni Jesus Christ na si Herod ay fox? Please tell that fox. So, tawag niya kay Herod fox, no? Kasi tinatakot si Jesus ng mga Pharisees. Ipapapatay ka ni Herod, kaya dapat umalis ka na dito. Anong sabi ni Jesus? Please tell that fox. Ano bang ibig sabihin ng fox? Bakit niya tinawag na fox si Herod? Kasi, ang ibig sabihin ng fox ay magnanakaw. Nagtatrabaho sa gabi, manipulator, traitor, deceitful, troublemaker, devious. Ganon ang ugali ni Herod. At gusto niya na ma-please yung mga tao para lalo siyang sumikat. Kaya, tawag sa sinabihan siya ni Jesus na, please tell that fox, nung binanggit si Herod. Okay? So, balik na tayo dito. So, verse 42, Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. So, ipinapakita dito, sabi ni Jesus, di ba yung mga Gentiles, mga bossing sila, okay? At may mga tauhan sila, gusto ng mga Gentiles na mataas ang tingin sa kanila ng kanilang mga tauhan. Yun ang ibig sabihin ko ni Jesus Christ na sila ang may authority sa kanilang mga tauhan.
Ngayon dito sa verse 43, not so with you. Pero sa inyo iba. No, as followers of Christ, iba kayo. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Instead, kung sino man ang gusto maging great sa inyo, dapat kayo maging tagapaglingkod. Gaya ni Jesus Christ, kahit great si Jesus Christ, naging tagapaglingkod siya natin. And whoever wants to be first must be slave of all. Kagaya ni Jesus Christ, naging slave siya natin. Dahil, yung buhay niya, ibinigay niya sa atin. Naging slave siya. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Si Jesus, pag sinasabing Son of Man, nire-refer niya yung sarili niya as Son of Man. Na hindi siya dumating sa mundo na to para paglingkuran, kundi para maglingkod. And to give His life as a ransom for many. At ibigay ang kanyang buong buhay para maligtas sa kasalanan ang madaming tao. So, ipinapakita dito na si Jesus Christ mapagkumbaba siya. Hindi siya nagpapaserve, kundi kung kaya niya, gagawin niya. Hindi siya pumunta para silbihan, kundi siya mismo ang nagsisilbi sa mga tao. Ngayon, kung ibabalik na naman natin, kung yung leader ninyo ay gusto nila na pagsilbihan nyo sila, hindi sila kay Christ kasi gusto nila pinagsisilbihan sila eh. Dahil si Jesus Christ siya nagsisilbi. Okay? Siya naging servant, si Jesus Christ. Pinaglingkuran niya tayo. Kaya yung mga leader niyo dapat sila ang maglilingkod sa inyo. Kasi si Jesus ganun siya, gagayahin si Jesus dapat natin. Naglilingkod tayo sa kapwa-tao natin, hindi tayo ang pinaglilingkuran. Ngayon, yung mga leader niyo, nakikita ko may mga bodyguard, may mga assistant, may tagadala ng maleta na maraming pera. Hindi ganun si Jesus Christ. Kung ganun yung leader ninyo, false teacher yon, iwan nyo na yon. Dahil hindi ganun si Jesus Christ, hindi niya pinapamuhay yung sinasabi ni Jesus Christ. False teacher yon. Kahit sabihin pa niya na Christian siya, follower siya ni Christ, kung sa buhay naman niya hindi nakikita yung tinuturo ni Jesus Christ, anti-Christ siya. Hindi siya totoong follower ni Christ. Kasi di ba gusto niya, hindi, kailangan meron tayo boundary. Ito ang bossing, ito ang servant. Pag bossing ka, alam ba, magta-travel ka, first class ka dapat. Tapos yung mga servant mo, dyan lang yan sa economy. Hindi ganon. Gusto ni Jesus, pantay-pantay. Kung lahat first class kayo, kung lahat economy kayo pag magta-travel kayo. Hindi ganon si Jesus Christ. Hindi siya gusto na umangat, okay? Gusto niya pantay-pantay. Kasi nga, gusto niyang maging isang example para sa ating lahat. Sa verse 46, then they came to Jericho. Alam na naman kung saan yung bandang Jericho, di ba? Naka-mirror kasi tayo ngayon. Nasa right side ang Jericho, upper right side. Ibaba ng Galilee. As Jesus and His disciples together with a large crowd were leaving the city. So, pumunta sila ng Jericho, no? At may nakita silang madaming mga tao na paalis ng city. Kasama nila, sumusunod sa kanila. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus. Kasi yung bar, ibig sabihin ng son. Kaya, ibig sabihin ng Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Sa book of Matthew, dalawa silang
blind men. Dito sa Mark, isa lang ang nabanggit, at may pangalan pa, si Bartimaeus. So, nasa roadside siya, naghihingi ng tulong, namamalimos. At when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." So, nung malaman niya, marinig niya, kasi syempre, bulag siya, hindi niya nakikita si Jesus. Kundi naririnig niya, si Jesus, nagpapagaling. Andyan si Jesus, sikat si Jesus, no? Dahil mapagmahal si Jesus, tumutulong siya sa mga tao, nagpapakain siya sa mga tao. Kaya nung marinig ni Bartimaeus si Jesus, sumigaw siya, "David, Son of David." So, ibig sabihin, ina-acknowledge niya na si Jesus ang Messiah. Kasi, ang Messiah ay manggagaling sa lineage ni David. So, alam niya, no? Have mercy on me. May faith siya kay Jesus. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more. Lalo siyang sumigaw. Yung si Bartimaeus, dahil nga bulag siya, gusto niyang matulungan, ma-restore ang kanyang eyesight. "Son of David, have mercy on me." So, nakatawag ng pansin yan kay Jesus. Kasi Son of David eh. Hindi lahat ng tao tawag kay Jesus, Son of David, Son of David. Kokonti lang ang may alam na si Jesus ang Messiah. Pero, itong bulag na tao na si Bartimaeus, tinawag siyang Son of David. Ina-acknowledge niya na si Jesus ang Messiah, ibig sabihin. Kaya si Jesus, pinatawag siya. Jesus stopped and said, "Call him." So, habang naglalakad, huminto ng paglalakad si Jesus at pinatawag si Bartimaeus. So, they called to the blind man. Tinawag nila ngayon yung bulag na lalaki, si Bartimaeus, "Cheer up on your feet, and he's calling you." Sabi ng mga tao, "Oh, masaya ka na, maging masaya ka na. Tinatawag ka na, tumayo ka na." Throwing his cloak aside, yung kanyang covering, no? Itinapo niya sa gilid. He jumped to his feet and came to Jesus. Tumayo siya at lumapit siya kay Jesus. Siyempre, hindi naman siya pilay, kundi bulag lang siya. Lumapit siya kay Jesus. Siyempre, may mag-guide sa kanya. Kasi nga bulag siya. "What do you want me to do for you?" Sabi ni Jesus sa kanya. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Teacher, gusto kong makakita." Sabi ni Bartimaeus. "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Sige, humayo ka na kasi yung pananampalataya mo ang nakapagpagaling sa iyo. May pananampalataya ka. Hindi lang niya sinabi, no, kung may pananampalataya ka, kung may pananampalataya ka sa akin. Hindi lang sinabi ni Jesus yun, kundi may pananampalataya ka, may faith ka. Kaya yung faith mo ang nakapagpagaling sa iyo dahil niniwala ka kay Jesus Christ. Hindi lang sinabi dito, no, kundi kaya siya gumaling dahil niniwala siya kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ang Messiah, Son of David. Immediately, he received his eyesight, or his sight, and followed Jesus along the road. So, nung time na yon, nung pagsigaw niya nun, at nung pinagaling siya ni Jesus, dahil may pananampalataya siya, gumaling siya, immediately, dali-dali na na-restore yung kanyang eyesight, nakakita siya, at sinundan niya si Jesus along the road. So, pag may pananampalataya tayo kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father, walang imposible. I-acknowledge natin ang power ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil tayo ang mga anak ni Almighty Father, kailangan magtiwala tayo sa tatay natin. Hindi niya tayo i-fail. Laging nag-aantay yung tatay natin na umuwi sa kanya. Excited yung tatay natin lagi na nag-aabang para sa atin na bumalik sa kanya. At si Jesus din, masaya rin siya pag bumabalik tayo sa tatay natin. Dahil, ibig sabihin nun, nagawa niya ang kanyang responsibility. And at the same time, mahal niya si Almighty Father. Kaya pag bumabalik tayo kay Almighty Father, natutuwa rin si Jesus Christ.
Natutuwa rin si Jesus Christ pag pinag-uusapan natin ang tatay natin. Pinag-uusapan natin yung salita ni Almighty Father. So ngayon masaya si Jesus Christ at si Almighty Father dahil pinag-uusapan natin sila. Dahil may pananampalataya tayo sa kanila. Kaya masaya yung tatay natin. Hindi nila tayo i-fail. Kahit pagunaw man ng mundo, hindi tayo i-fail ng tatay natin. Aalagaan tayo ng tatay natin. Ilalagay niya tayo sa isang enclosure para hindi tayo masaktan ng kaaway. Gaya nung mga sheep na naka-protected, 'di ba? Protected by Jesus Christ, yung mga sheep na kunento niya. At gusto rin ni Jesus na tayo ay parang mga maliliit na ibon or chicks or na parang mga na siya ang hen at tayo ang anak, na gusto niya i-cover niya tayo pero ayaw natin, 'di ba? Sabi ni Jesus. Pero tayo, willing tayo na magpasakop kay Jesus. Dahil sa kanila natin makukuha ang ating kapayapaan. Iingatan tayo ng tatay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Hindi tayo dapat mag-stop na manalangin. Hindi tayo dapat mag-stop na kilalanin yung tatay natin at saka sa Jesus Christ. Mahirap makapasok sa heaven. Dedication dapat. Dedicated tayo. And love natin dapat ang tatay natin. Kasi kung mahal natin yung tatay natin, gusto natin siyang mapasaya. Kung mahal natin ang tatay natin, mas higit pa yung pagmamahal niya sa atin. Hindi niya tayo i-fail, hindi niya tayo iiwan. Walang imposible sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Lagi tayo maging grateful every day. Lagi nating purihin ang pangalan ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Pray to them through the power of the Holy Spirit. Lagi natin silang iisipin para maiwas tayo sa kasalanan, para hindi tayo mawala sa tamang path to inherit our inheritance, to get our inheritance, and that is to be with our Father in heaven. Thank you, and God loves us all so much.